Magandang gabi Pilipinas, ang oras po natin alas 6:40 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan, Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam, sa Usapang Legal. Court is now in session. Nakakaloka naman. Nakakaloka naman tong bed natin. Oo, parang okay pa rin to. Yan. Magandang gabi po. Luzon, Visayas, and Mindanao. Of course, dos kumpanyeras pa rin po. Usapang Legal kasama si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Kamusta po kayo? Yung mga pauwi na po sa kanilang mga tahanan. Uy, natatraffic pa rin po ba kayo? Okay lang yan. Hindi na kayo nasanay. Gabi-gabi naman. Lagi naman po traffic. Hay nako, ngayong gabi po pag-uusapan po natin yung mga mahilig pumasok sa tinatawag natin na open deed of sale. Yan. Ano ba tong open deed of sale? Ito po ba ay pinapayagan? Ano po ba ang mga risk na maaari ninyong ma-encounter kapag kayo po ay pumasok sa open deed of sale? Pwede po ba itong mapanotaryohan? Yan po yung mga masasagutin natin sa ating programa ngayong gabi. Pero for the meantime, again, natuloy-tuloy pa rin po ang ating pamimigay ng 500 pesos para sa ating mga masugid na tagapanood, masugid na tagapakinig dito po sa DZRH. Dahil po sa inyo, number 1 na naman po ang DZRH sa Kantar Survey, Metro and Mega Manila. Maraming salamat po. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat at sana po ay huwag kayong magsawa sa pakikinig, pagtutok dito po sa kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ang DZRH. Ang nagbibigay impormasyon, nagbibigay serbisyo publiko para po sa ating mga kababayan. At syempre itong ating talakayan, ito po ay serbisyo publiko, serbisyong legal na ibinibigay po ng DZRH para po sa ating mga kababayan na gustong magkaroon ng karagdagang kaalaman pagdating po sa legal. Sa mga batas, mga dapat gawin, pag may mga kontrata at marami pang iba. Ayan. Siyempre, simulan na natin yung ating talakayan. Again, deed of sale. Pag sinabi po natin deed of sale, tayo po ay maaaring magbenta ng iyong ari-arian, whether real property. Pag sinabi natin real property, ito po yung mga hindi gumagalaw, no? Yung mga hindi natin mabubuhat, ayan, hindi natin maaalin. Katulad ng mga lupa, bahay, condominium, di ba? Hindi naman natin mabubuhat yan eh. Immovable properties yan. Di ba? Pag sinabi mo namang personal properties, ito yung mga syempre, personal mo na pwede mong madala, mabitbit. Kaya naman ang ating mga sasakyan, considered po yan as personal properties. At ngayon, no, papansinin niyo po, no, tayo pong mga Pilipino, mahilig po tayong bumili. Of course, na may kinalaman po sa ating transportation, ease of transportation, dahil gusto mong magkaroon ng maayos na sasakyan, na hindi ka nasasakay sa mga pampublikong sasakyan. Yung iba po ngayon, very rampant po ang pagbebenta ng mga e-bike. Yan, di ba, no? E-bike. Kasi ngayon po, ang e-bike, bagamat hindi pa po siya nire-regulate as to the getting a license para po sa mga drivers natin, bawal po ito sa mga highway. Just the same, nakakatulong po ang e-bike po kapag alam mo na malapit lang ang iyong pupuntahan, punta ka ng palengke o kaya naman sunduin mo sa kanto ang iyong mga anak, so paghatid sa eskwelahan. So yan, mga e-bike. Ano pa ba? Syempre, dati po, no, nung kapanahunan na
ng lolo't lola ko. Kapag kami po ay nagpupunta sa probinsya, doon ko lang po nakikita dati ang motorsiklo. In fact, sa probinsya po, uso pa po dyan yung mga chop-chop, no? Pag sinabing chop-chop po, parang pinagtagpi-tagpi na mga parts ng motor, tapos parang ano na lang nila, kinalibrate lang nila, tas para gawing motor, no? Chop-chop, ang tawag chop-chop. Pagdating ko sa Manila, wala pa po noon, wala pang mga motor. Pero ngayon po, no, talagang mga kababayan po natin ay, of course, marami na, no, na bumibili ng motor, personal use. Pero again, ingat-ingat po yung mga motor na nagdi-drive, no. Yung po yung mga dinadrive, yung mga drivers po natin kasi po especially kapag may mga trucks, yung mga malalaking sasakyan, no, as much as possible, wag po nating tatabihan, wag po nating bubuntutan dahil delikado po, no. Ang dami na pong mga aksidente dito po sa Metro Manila involving yung mga motor vehicle, especially yung mga drivers natin ng motor, tapos sa truck, no, banggaan sa truck, at alam naman natin na luging-lugi, no, kawawa talaga yung mga nagmamaneho ng motor. Kaya nga, as much as possible, may mga kakilala ko na hindi ina-advise, no, na bumili ng mga motorsiklo. Pwede pa kahit papano yung mga second hand. Speaking of second hand na mga sasakyan, bagamat hindi brand new, second hand, mapapansin ninyo pag kayo po'y pumasok sa kontrata, nakalagay dun, open deed of sale na. So, yun na po, no, open deed of sale. Ano po ba ibig sabihin ng deed of sale na open? Meron bang close? Deed of sale? Siyempre, wala po. Pero again po, yung mga natatanong na ano ba pinagkaiba ng deed of sale sa deed of absolute sale, wala naman pong pinagkaiba yan. So, terminolohiya lamang po yan. Kung saan ba sa bagamat na may nakalagay po dyan na offer, acceptance, consideration, may mutual agreement po ng both parties, deed of sale din po yan. Ibig sabihin, ang isang tao na nagmamay-ari ng kanyang ari-arian ay ibinibenta niya, no, sa ibang tao ang kanyang properties on a certain amount. Ano yung consideration? Magkano, no? Magkano yung binibenta? At syempre, itong bibili naman, siya po ay pumapayag, no? At dun sa offer, na sa ganitong halaga, ibibenta ko at bibilhin mo itong aking ari-arian. So, yun po, no? And then, kailangan, syempre, of course, in writing, pirmahan, no? Importante. So, yun po, no? Deed of sale or deed of absolute sale. So, bakit po meron tayong tinatawag na open deed of sale? Dos Compañeras. Pag sinabing open deed of sale, mapapansin po ninyo dyan, nakalagay yung pangalan ng buyer, pero ang nagbebenta ng mga properties, no, especially real, personal properties rather, yung mga sasakyan, iba na, no, hindi siya yung may-ari. At mapapansin mo, hindi pa pala siya yung second owner, meron pang third owner, may fourth owner. So, nagpalipat-lipat na, iba-iba na yung nagmamay-ari. Kaya pag nakita mo yung open deed of sale, na dapat pipirmahan kasi kung sino po ang nakalagay sa ORCR, no, ng mga sasakyan, sino ang owner, yun po dapat ang magbebenta ng property. Dahil open deed of sale nga, nagpasalin-salin na po yung yung inyong kontrata, yung kontrata po na open deed of sale, ayun, no, punit-punit na, basa na, sira na, lukot-lukot pa. Dos Compañeras. So, ganun po. Tas nakalagay pangalan ng may-ari, pirma ng may-ari, tapos yung buyer naka-blank, blank, 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 kung saan na address, married ba to, single, at ano bang location nito, tas description nung binibenta. So, yan po yung rampant ngayon, no? Marami tayong mga kababayan dahil open deed of sale. Mura, number one. Sobrang mura po, kaya po marami pong pumapasok dito sa open deed of sale. Hindi naman masama, no? Kapag halimbawa, matrace nyo yung may-ari at pumayag siya na mag-execute kayo ng pirmahan, fine. Pero hindi po namin ini-encourage itong open deed of sale. Ayan, kasi meron pong mga legal consequences itong open deed of sale, especially kapag halimbawa po ang sasakyan ay nakabangga. Ayan. So, ito po yung mga dapat na malaman ng ating mga kababayan na bibili ng mga properties
Tapos, ang i-execute po nila ay open deed of sale. Dos Compañeras. Okay. Again po, no, kapag kayo po ay magbebenta ng mga personal properties, particular po kasi ang open deed of sale yan sa mga motor, sa mga sasakyan, ano pa ba? At kung ano-ano pa, no? So, nakalagay po, of course, doon, no, yung mga detalye ng sasakyan. Nakalagay po doon kung ano po ang plate number, syempre, 'di ba? Yung kanyang chassis number, tama ba? Chassis number. Ayan. Pero pag ano mo 'yon, chassis nakalagay just chassis number. And then yung of course yung type ng vehicle, yung kanyang make, sino ba ang gumawa? So yung mga brand, no, Toyota ba 'yan? Hyundai, Honda, Ford, ano ba? So, yan po yung make. So, sinong gumawa. And then, malalaman po dyan yung type ng utility vehicle, kung sedan po ba yan, passenger, van, or kung ano-ano pa, no? At marami pa, no? Yung MV file number, minsan kinukuha din yan, motor vehicle file number na makikita mo dun sa may ORCR. So, nilalagay din yan po. And of course, yung registration nung sasakyan. So, yan po yung mga usually na nakalagay. Dapat doon po, no, yung details. And of course, yung may-ari po. Sino po yung nakalagay na owner doon sa ORCR. And then, kung siya po ba ay, of course, yung married, single, Filipino, and then yung address. At ganoon din po, no, yung buyer, yung kanyang mga contact, yung kanyang information or details. So, ano po bang ginagawa kapag kayo po ay nagkaroon ng bentahan? So, unang-una, no, para mailipat ito sa inyong pangalan, matransfer po, no, yung pag-aari sa inyo. So, kailangan po ninyo itong ipa-notarize, no? So, kailangan mag-appear po kayo sa notary public, and then, sasabihin po ninyo na ayan, no, kayo yung pumirma, voluntary po, no, at walang pilitan ang inyong pagpirma, at kayo po ay nagkakasundo na yung deed of sale ay mutual po ninyo, no, pareho po kayong pumapayag kung ano yung mga nakasaad na mga probisyon sa nasabing deed of sale. Dos Compañeras. So basically ganun po para maayos po, no, yung of course yung sa deed of sale. Magkano po ba panotaryo pag may mga ganito pong deed of sale? Usually ang bayad po ay nag-range sa 1 to 3% po ng value doon sa consideration, doon po sa may contract, no. So ayan, huwag kayong maghahanap ng mga medyo mura-mura, no? Kasi baka naman po hindi yan talagang notary public. So, hindi po yan magiging parang public instrument. The reason why po, no, na nagkakaroon po ng notarization, para po yung private instrument ay maging public instrument at lipat nyo po, no, mapatransfer nyo po yung title sa inyong pangalan. So, kung halimbawa po na hindi po talagang nagnonotaryo yung inyong pinuntahan, may defect po doon sa inyong document. So, yun lang naman. Kasi po ang mga notary public po, yan po ay sinasubmit nila, no, doon po sa korte kung sino po nagbigay sa kanila ng notarial commission, at inire-report po yan, no, yung mga dokumento na kung saan yun po ay kanilang pinirmahan, no. So ganun po, no, importante pupunta po kayo sa mga notary public na talagang legit. Sabi nga nila #legit. Dos Compañeras. Okay. Pwede po bang magpagawa ng deed of sale or deed of absolute sale sa notary public? Yes po, no? Pwede po, no, na sila po ay gumawa. In fact, may mga template naman na po sila dyan, no? Nag-i-inquire po, pupunta po yung mga party sa kanila at doon po sila magsasign at tatanungin ko ano yung kanilang mga
parang yung ilalagay na provisions. And of course, no, kapag templated naman na po yan, yung mga sa Notary Public, yung mga importante po na nakasaad doon, nakalagay naman. As much as possible, kung meron lang naman pong idadagdag, no, gustong idagdag ang mga parties, kasi dapat silang dalawa po ang nagkakasundo at silang dalawa ang nagsasabi na kami po ay nag-agree sa ganitong amount, sa ganitong bagay na ibebenta. So, tapos sila ay pipirma dun sa kanilang napagkasundoan, pwede naman po yun. Walang problema. In fact, minsan nga dun na po sila nagbabayaran, no, sa Notary Public. Okay lang din po yun para talagang kaliwaan. Pirma and then kaliwaan, di ba? Dos Compañeras. Kailangan bang notaryado ang deed of absolute sale or deed of sale? Yes po, no, as much as possible. Again, yung private po na instrument nagiging public kapag notarized po siya. Uy, batiin lang po natin muna ang mga nanonood sa atin sa DZRH Dos Compañeras. Again, yung ating 500 pesos malakas promo. Ang tanong po, sasagutin nyo lamang po, oo o hindi. Naku, napakadali naman. Ganun talaga kasi gusto talaga namin ipamigay yung 500 pesos sa inyo, no? Ang tanong, pwede bang ipanotaryo ang open deed of sale kahit walang appearance ang original owner ng sasakyan? O, sagutin lamang po, oo, hindi. Puntahan niyo po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Tapos doon po kayo mag-message. I-PM lamang po kami at hahanapin ko mamaya. Pipili tayo ng winner na mananalo po ng 500 pesos. Ayan, si Boboy Puertes. Puertos, magandang gabi po. Uy, naimbang Rabii, Madam Grace. Si Valentino Poncia. Ayan. Dapat po talaga wala naman pong open deed of sale, sabi ni Valentino. Dapat malipat po agad doon sa new owner. Mahilig lang dyan sa open deed of sale ay yung mga buy and sell. Oy, mamaya pag-usapan po natin ha, yung mga mahilig po sa mga buy and sell. So beware din po, no? Pag may nangyari po na hindi maganda sa unit or na-involve sa mga nakawan or aksidente, hahabulin pa rin po ang previous owner, sabi ni Valentino. And that's correct. Tama po yun, no, Sir Valentino. Si Gael, sabi niya, maging wise po tayo sa pagbili. And si Eds Maglakas, magandang gabi po. Mel Aquino. Uy, si Mel, sa mga gustong sumali ha, punta po kayo sa DZRH Dos Compañeras Facebook page at doon po kayo mag-message sa amin. Si Dimpna Borromeo, magandang gabi po. Jason Abolencia, Masantos, Tan Maabig Yalabi. Ayan. Mirna de la Cruz. Binanggit ko lang sa Jason pero hindi ko siya naintindihan. Rowena Guevara, magandang gabi rin po sa inyo. Siyempre, puntahan din po natin yung ating DZRH News. Yung mga nanonood po sa atin dyan, isang mapagpalang gabi po. And yung mga nanonood din po sa mga cable channels. Ayan, sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVC Cable Network, JP Cable TV, and Madera Cable TV. Magandang gabi. Rico Bagisi, hello po. Sanctus Arcanghelus, tama ba? At si Jerry Sumagaysay, nanonood din po. Arnel Madriaga, magandang gabi po. Anthony at si Hermie Caballero. Hermie, kung gusto mo sumali, punta ka sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page. Doon ka po sumagot ng ating katanungan para sa ating DZRH Malakas promo. Victorino Duran, Eduardo Narvaez, nanonood po sa Georgia, USA. Thank you so much. Magbabalik po ang Dos Compañeras sa Usapang Legal with Attorney Cam. Dito lamang po sa DZRH. At syempre oras po natin. 1 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Shoutout din muna kay Michael Manalo, Mel B. Di Michelle at Lito Lopez. Kasama pa rin po. Ako po si Attorney Cam. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po, Dos Compañeras, Usapang Legal with Attorney Cam.
Cheryl Adami Molina, pinag-uusapan pa rin po natin, open, ayan, deed of sale. Parang sabi nila, no, bakit may open deed of sale? Meron po bang nakasarang deed of sale? Open deed of sale again po, no, kung saan yung pangalan po at impormasyon ng buyer ay nakalagay po doon, pero yung yung seller pala. Pero yung buyer, yun po yung nakablanko, no? Ito po yung kadalasang ginagawa po ng mga nagnanais na bumili ng sasakyan na may intention na ibenta po ulit ito sa iba. Ito nga yung sinabi kanina nung ating listener or viewer sa Facebook Live na sinasabi niya common po ito sa buy and sell, okay? Para sa kanila kasi mas convenient daw ito dahil maaari itong ibenta sa iba nang hindi na dumadaan sa kanila. Kumbaga parang sila po ay middleman lang, no? Kasi syempre, unang-una hindi na sila pupunta sa abogado at magbabayad ng 1% to 3% na notarial fee. At hindi lang yon, of course may mga siguro kaakibat pang mga ibang mga bayarin, no, taxes regarding dun sa pagpapalipat ng mga properties, especially yung mga personal properties. Ayan. So again, yung open deed of sale, dinidiscourage po siya, especially kami po mga abogado, dahil unang-una, no, kapag meron pong open deed of sale, hindi po basta-basta ito mapapanotaryo kung hindi po mag-a-appear sa harapan ng mga notary public yung owner ng property, no, yung nakalagay po sa ORCR. Pero bago natin ipagpatuloy yung ating talakayan, ito muna. Meron tayong report mula kay RH27 Noche Cacas, mahigit 2 milyong pisong halaga ng illegal na droga. Bakit ba rampant na pa rin ang po ang droga, no? Nasabat po sa pinaigting na anti-drug operation, 24 po arestado sa NCR sa National Capital Region. RH27 Noche Cacas, ibalita mo to, Noche. Attorney Cam, arestado ang 24 na individual na sangkot umano sa proliferation of illegal drugs sa National Capital Region. Nasa 2,062,772 pesos ang halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa operasyon. Ayon sa report na nakarating kay NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates Jr., 17 ang naitalang operasyon ng NCR personnel sa Kalakhang, Maynila simula kahapon hanggang ngayong araw, October 1, 2024. Ayon pa kay Nartates Jr., ang pagkakaaresto at pagkakumpiska sa illegal drugs ay bahagi ng pinaigting na police operation kontra droga. Dahil anya sa Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ayon sa 27 na tikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano yun, Noche? Anong gusto ng pulis? Ligtas ka, tama ba? Anong gusto ng pulis? Ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ligtas ka, ayan na. Ang tanong, Noche, ito bang mga nasabat na to, nahuli yung mastermind o mga ano lang ito, galamay lang ito, no? Ito yung mga, Attorney Cam, ito yung mga full-time drug pusher ng dito sa Kalakhang, Maynila, ang nalambat sa bypass na operation. No, dapat malaman natin, no, siguro talagang magiging considered as perfect or excellence or 1 out of 10 siguro ang magiging performance kung makukuha or mahuhuli yung mga mastermind nitong mga illegal drugs na to, no? Tama ka dyan, Attorney Cam, dahil ang tumbok din ng dito, save the user, jail the pusher. Yan. Save the user, jail the pusher. Tapos talagang wag pakawalan yung mga mastermind. Talagang dapat yan talaga ang pinapriority. Maraming salamat, Noche. Thank you so much. Yan po si RH27 Noche Cacas. Pero congratulations pa rin po, of course, dahil pinaigting yung anti-drug operation na 24 ang naaresto dito po sa may NCR. Thank you, Noche. Dos Compañeras.
Balikan po natin yung open deed of sale again po, no? So, dun nga po sa mga nagba-buy and sell, no? So, ang problema lang po sa buy and sell po kasi kung halimbawa na ibenta nila sa iba tapos binalik, bibenta uli, tapos bibenta na naman sa iba, no? Nagpasalin-salin na at hindi lang yun, no? Iba-iba na po yung owner, no? I mean seller. Doon po sa nasabing sasakyan. Again po, no? Kapag halimbawa po, no, sa mga owner, take note sa mga owner ha, malaki po ang inyong liability kapag halimbawa po ang sasakyan na inyong ibinenta at hindi po nailipat sa pangalan po nung buyer at kayo po nag-execute ng open deed of sale. Tandaan po ninyo na ang pangalan po na nakarehistro po sa LTO, yun po ang ipipresume, no, na siya pa ring may-ari ng property at dahil dyan, it attaches yung liability, no, especially civil liability, halimbawa po, no, yung mga damages na maaaring nangyari dulot po ng insidente, no. Again, of course, yung criminal, hindi po, no, kung halimbawang nakabangga at merong nakasuffer po ng injuries or wag naman po mangyari, no, nakapatay po, no, yung driver. So of course yung driver, siya po yung magiging liable for the criminal liabilities. Pero as to the civil liabilities, no, pwede pong habulin ang may-ari ng property. So suggestion and of course very strong advice, no, para sa mga nagbebenta ng property, especially personal properties, sasakyan, huwag po kayong pumayag na open deed of sale, okay? Dos Compañeras. Ayan. Sabi ni Marcelo, may question siya. Good evening, Attorney Cam. Allowed po ba ang mga attorney na mag-notary kahit walang pirma? Thanks and God bless. Unang-una po, no, hindi po lahat ng abogado ay nag-nonotaryo. Yun po yung maling connotation pag tinanong, oy, ano ka ba? Nag-nonotaryo. Hindi po lahat ng mga lawyers po, no? Unless otherwise, sila po ay nabigyan ng notarial commission at sila po ay, of course, nag-apply for that. So, sila po ay pwedeng mag-notaryo. As to yung walang pirma, no? Magnotaryo kahit walang pirma, hindi po allowed. Yun yung sinasabi natin na open deed of sale, no? Kailangan po kasi ng appearance, no, sa notary public nung dalawang partido na in-execute nila, no, na nagpapatunay na in-execute nila yung nasabing dokumento at sila mismo ang pumirma, voluntaryo nilang pinirmahan, hindi sila napipilitan at yung personal appearance yung kailangan. So, kung halimbawa pong walang pirma, hindi po pumunta, no, sa notary public yung isang party, so hindi po siya manonotarize. Okay? Dos Compañeras. Okay. Wala na po ang seller, no? Hindi ko na po makontak. Ito na yung sinasabi natin sa open deed of sale, no? Pwede po bang ID lang ng seller ang dalhin sa notary public? No, hindi po, no? Kailangan po kasi na, again, personal appearance ng buyer at seller kapag magpapagawa or nag-execute sila ng deed of sale. Eto, may question pa dito. Paano po ang gagawin, no? Nakabili po ako ng sasakyan sa pamamagitan ng deed of sale. Ngunit patay na po ang original seller. Open deed of sale ang nabili niya. Paano po kaya mapapalipat ito sa akin? Okay. Pwede naman po natin siguro gawa ng paraan ito, no? Maaari po kayong makiusap dun sa pamilya ng seller, no? Na mag-execute sila ng sale sa pamamagitan po ng extrajudicial settlement, no? Tapos kumpletuhin po yung mga requirements of course sa Land Transportation Office at yun po, no, bago po mai-transfer sa inyo. Yun po ang hirap, no, kapag halimbawa din po nag-execute kayo ng deed of sale tapos hindi nyo po agad pinapanotaryo, no? Ang problema po kasi, no, kapag nagnotaryo, kailangan po ng personal appearance. Personal kayong pupunta doon para ipakita na kayo po ay voluntaryong nagpumirma at
kayo mismo ang nagpirma dun sa nasabing dokumento. Kapag nagpirmahan nga kayo, tapos hindi pa kayo pumunta sa notary public, and then namatay yung either buyer o yung seller, naku, paano po yun? So, hindi po manonotarize yun kasi hindi po pwedeng notaryohan ng isang pumirma na parties pero patay kasi hindi naman siya nag-appear sa notary public. Okay? Dos Compañeras. So again, pag nag-execute, mas maigi na ipanotarize po ninyo, no? I know, no, sa mga iba, no, medyo mauutak din ang ating mga mga kababayan, especially pag real properties. Of course, kapag nanotaryo yan, tatakbo yung days, no, para bayaran po ninyo yung tinatawag nating due date, no, sa mga tax, especially sa documentary stamp tax. Dapat on the 5th day after nung month kung saan kayo nagpirmahan, mabayaran yan. And then yung capital gains tax. So I'm talking about the real properties, no, yung sa deed of sale ng mga bentahan ng lupa. Kaya ang ginagawa kasi nila, pag wala pang pera, hindi muna sila nagpapanotaryo kahit nagpirmahan na sila. Kasi nga, tatakbo yung taxes. Pero ang pinaka maigi talaga is as much as possible kasi panotaryo na ninyo. Kasi kapag namatay po yung party, mas mahirapan po kayo, no? Kasi mag-execute kayo ng another deed of sale pero ang kausap na ninyo ay yung mga heirs nung party na yun. Paano kung hindi sila pumayag? Right? Okay? Dos Compañeras. Teka, again po, yung ating DZRH Dos Compañeras sa Malakash question para sa ating topic ngayong gabi. Sagutin ang katanungan. Hindi pala katanungan. Statement lang pala to. Okay. Pwede bang ipanotaryo ang open deed of sale kahit walang appearance ang original owner ng sasakyan? Ayan. Oo o hindi. Batiin muna natin. Magandang gabi po. Sila Andre Laconico. Ayan. Charo Abraham. At eto, magandang gabi rin po kay good evening kay Storm Martinez, si Valentino Poncia, and Gael. Thank you so much sa pag-a-assist sa atin, Gael. Magandang gabi rin po sa mga nakatutok sa atin sa DZRH News. Ayan silipin lang natin. Good evening po kina Philip Henry Muros. Ayan. Hermie Caballero ng Cotabato City, Eduardo Narvaez. At ganun din po kina last na lang, Mama Jovita Papa Will. At saka po of course kay Mama Sinta ng Olongapo City. And kila Tita Erlinda Mangoma ng Marcos, Sitio Namnama, Ilocos Norte. Lito Lopez, magandang gabi. Magbabalik po ang Dos Compañeras sa Usapang Legal with Attorney Cam. Oras po natin 18 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Ito. Nagbabalik pa rin po si Attorney Cam Cherry Ladame Molina para sa ating usapang legal. May kinalaman pa rin po sa open deed of sale. May question dito, no? Ano mangyayari kapag hindi po sinabi sa LTO ang bentahan ng motor o kaya naman ng sasakyan? Okay, alam nyo po ba na minamandato po sa ating batas na kailangan po yung owner po ng motorcycle or motor vehicle, kailangan po irehistro, no, yung especially yung mga motorcycle po, no, kasi po alam naman po natin na karamihan po na ginagamit po, no, sa masasamang gawain. Hindi naman po natin nilalahat, no, pero kadalasan pong ginagamit sa masamang gawain ay ang mga motor. Yan, mga tawag nito,
yung kanilang getaway vehicle o kaya naman po no yung riding in tandem, yan po no, motor po no, kasi bakit motor ang ginagamit? Mabilis patakbuhin at makasiksik sa mga masisikip na lugar no. So may tendency na mahirap habulin no. So again, yung ating Motorcycle Crime Prevention Act, sinasabi po doon na kailangan po within 5 days from acquisition of ownership, no? Kailangan po inire-report po yung bentahan o kaya pagdi-dispose ng motor sa Land Transportation Office. Okay? Dos Compañeras. Kapag di nyo po na i-report, maaari po kayong makulong at meron po itong fine na 20,000 to 50,000 pesos. So, again po, no, especially yung mga may-ari po ng motor, pag kayo po, no, pansinin nyo, ang bilis lang po, no, parang ang bilis bumili ng motor. Basta may pera ka, ayan, available po ang motor, pirma dito, pirma doon. Tapos na. Pero, ang hirap po, no, kapag magdi-dispose ka, again, syempre, magkakaroon po kayo ng deed of sale, punta po ng notary, papanotarize, and then ire-report pa po, no, sa LTO, especially po yung mga motorcycle po. So, yan ha, clear po yan sa mga kababayan po natin. Ayan, na mahilig pong bumili ng mga second hand. At ganun din po, no, iwasan po ang pagbili, no, ng open deed of sale. Ano po ba yung mga kailangan pa, no, kung halimbawang ililipat po ang inyong pag-aari, no, ng sasakyan, under your name, syempre, again, yung original copy po ng Certificate of Registration, yung tinatawag natin na CR. Official receipt, yung OR. Kaya sinasabi nila, kailangan po ng ORCR. Alam mo yung ORCR? Official Receipt and Certificate of Registration. Of course, kailangan din po ng mga photocopy ng valid IDs. At pag sinabi natin photocopy, yung malino po, no? Minsan kasi yung pag photocopy, no, hindi na makita, sobrang itim. So, photocopy of valid IDs with signature, government IDs po, no? And of course, yung TIN number, ayan, kailangan din yan. Hingin nyo na rin po yung copy ng mga emission test certificate at saka po yung registration po nung sasakyan within that year, no? Kasi po, 'di ba, pinaparehistro po natin yan every year, no? At yung photocopy rin po ng motor vehicle inspection report. So, pwede naman po yan. At isasubmit po yan sa LTO. So, again po, kapag ganito po na nagkakaroon po ng mga bentahan sa mga sasakyan, importante po, wag po pumasok sa open deed of sale. At kapag kayo po mag-a-appear sa notary public, so kasama po si buyer and kasama po si seller. So yung mga valid IDs po ninyo, ihanda po ninyo. Kung wala man po kayong deed of sale na kayo mismo ang gumawa, pwede po yan ipagawa sa ating mga notary public. Basta kayo po ang magsasabi ng inyong mga terms and conditions. Okay? Naku, napakabilis ang ating oras. Sige, pasok na tayo sa ating Malakas promo. Okay, wait lang. Ba't madaming... Okay. Ulat. Sherwin Bata Alfaro, pasok! Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Ito na! Grabe naman yung DZRH, parang tuloy-tuloy lang po ang pamimigay ng 500 pesos gabi-gabi, hindi lamang po sa aming programa, sa programa ni Miss May Binauhan sa Public Service Hour, sa programa ng Balansyado ni Henry Uri and Karen Oyong. Tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay. At syempre yung ating Malakas promo on air, no? And on ground. Kasama si Sherwin Bata Alfaro, namimigay po siya ng cash plus groceries, no? Abangan po ninyo, magkakaroon din po kami ng dikit promo, no? Dikit campaign kung saan pupuntahan po namin yung mga terminal ng ating mga drivers at kami po ay magmimigay po ng mga libreng papremyo, may groceries and cash, and of course, pwede pang sumali sa ating dikit sa linya promo kung saan pag natawagan po ang ating mga drivers, additional
cash prizes pa rin sa inyo. Ayan, syempre ito po ay dahil po sa pagmamahal po ng DZRH sa mga walang sawang sumusuporta sa atin. Okay, para sa ating katanungan na pwede bang ipanotaryo ang open deed of sale kahit walang appearance ang original owner ng sasakyan? Oo o hindi? Ang sagot po ay hindi. Ayan, hindi pwedeng magpanotarize pag walang appearance yung seller o yung owner ng sasakyan. Kaya naman, congratulations! Ang winner po natin ay si Desiree Espino ng Cavite. Napiyok-piyok pa no? Maraming salamat po sa mga sumama at syempre nakibahagi, nanood at nag-comment sa ating talakayan ngayong gabi. Maraming salamat po. At abangan po, susunod na po ang programang Lunas at Tunas Extension. Syempre, usapang kalusugan naman. Matapos ang usapang legal, usapang kalusugan. Ito po yung mga public information na hatid po sa inyo. Serbisyo publiko mula po sa DZRH. Ako po, si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, alas 7:29 ng gabi. Dos Compañeras